Ang mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. Good morning po sa lahat muli. Purihin ang Panginoon. Amen. Ang title po ng mensahe ngayong umaga, Choose Life. With punctuation mark ng exclamation point. Bakit may exclamation point? It means na ito po ay talagang yung sinasabi po ni Moses, so he speaks confidently when he said, choose life. Nung siya po ay nangungusap sa kanyang mga kababayan, mga Israelita. Now, sabi po dito sa verse 19, you are so blessed, brothers, because the text in the Bible is I use English, no? So this day, Moses said, this day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, sabi ni Moses, choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him, for the Lord is your life, and He will give you many years, and the land He swore to give your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Shall we pray? Heavenly Father, we are so grateful that you have gathered in this place, Lord, to worship you, to give you praise to you, to honor your name, Lord, in the midst of your people. We are so grateful, Lord, for this time that we can hear your message that challenges us, that encourages us to choose life, Lord, and not curse. He said, choose blessings that you have given us. Lord, help us to understand your message today. Give us your wisdom. Give us knowledge, Lord. And speak to us. And may your name will continue to glorify in the midst of us. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. So in this text, login ko sana, kaya nandito yung ating mga bisita. Now, in this text, Moses challenges believers to actively choose life, blessings, and relationship with God over the destruction caused by disobedience. Naintindihan na naman po siguro? Amen. Salamat sa Panginoon. And Moses calls heaven and earth as the witnesses to his ultimatum. So ito pong si Moses ay nagbigay po ng babala and urging the community to love God, obey His voice, and hold fast to Him to ensure life for themselves and their descendants. So ito po yung panawagan niya, ultimatum niya sa mga Israelita, sa mga mananampalataya, na pagka pinili mo ang buhay, pinili mo yung blessing ng Panginoon, hindi lamang ikaw ang magbe-benefit, kundi maging yung mga salinlahi mo, yung mga magiging apo mo at kaapo-apuhan mo ang siyang magbebenepisyo ng iyong pagpili ng buhay o iyong pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Ito po yung pangwakas na tagubilin ni Moses sa kanyang mga kababayan Israelita, sapagkat itong time na to, si Moses po ay malapit na
matapos umawala ang kanyang pamumuno at malapit ng matapos ang kanyang buhay. So ito po ay kanyang pamapaalam na. Kumbaga sa kuwan, ito na yung last will testament. Will testament na kanya pong ipinahayag sa kanyang mga kababayan. At kung nabasa po ninyo yung Deuteronomy chapter 28 and chapter 29, lahat po ng mga nakatala dyan ay babala sa pag-disobey sa Panginoon. Subalit pangako sa mga taong susunod sa Diyos. At dito po sa talata na ito sa inalalawakan para sa isang desisyon. To choose life or death. To choose blessing or curse. Ito po ang kanyang ipinahayag sa kanyang mga kababayan. Lahat po tayo mga kapatid ay haharap sa ganito po mga desisyon ng ating buhay. Amen po ba? Lahat po tayo, walang exempted. We are facing in a day-to-day life na tayo po ay nagdidesisyon sa ating buhay. Kaya sinasabi dito, the choice, yung pagpili natin, God brings the decision directly to us. Alam po ninyo, napakabuti ng ating Panginoon. Hindi niya tayo ginawang robot. Tama po ba? When God created human, binigyan niya po tayo ng pagpipilian. Hinayaan niya na ang tayo ay pipili. And choosing life is not automatic. Amen po ba? Hindi noong nilikha ka ng Diyos ay matik na, sabi ng mga kabataan, matik na yan. Matik yan. Kung ano yung gusto mo, yun na yun. Pero hindi, it is an intentional choice made daily. So choice it is an intentional that we make daily. Pang-araw-araw po natin ginagawa. Araw-araw po tayong humaharap sa pagpipilian ng ating pong buhay. Amen? So in the context of this message, pag sinabi po natin ang pagtanggi kay Kristo ay pagpili ng kamatayan na nagre-resulta sa kawalan ng pag-asa at impyerno. Subalit, ang pagtanggap kay Kristo ay pagpili sa buhay na nagre-resulta sa kaligayahan at langit. So can you see the big difference? Pag tinanggihan natin si Kristo, masaklap ang magiging resulta sa ating buhay. Subalit, pagka tinanggap natin siya, napakaganda po ng resulta ng buhay natin. Amen? Now, bakit ganito ka confidence si Moses sa kanya pong paalala, sa kanyang ultimatum na piliin ng kanyang mga kababayan ng mga mananampalataya ang buhay. Pagka pinili po natin ang buhay, ito po ay nagbibigay ng tatlong masayang pangyayari sa buhay
bilang mga anak ng Diyos. Una, life gives birth to love. Ang sabi po dito sa verse 20, that you may love the Lord your God. So ang buhay, pag pinili natin ang buhay, ito po ay nagbubunga ng pag-ibig. Pag pinili natin yung blessing ng Panginoon, ito po ay nagbubunga ng pag-ibig o nagbubunga ito ng pagmamahal. When we say love the Lord your God, the choice is driven by a relationship and not just a set of rules. Hindi po ito katulad ng kayong mga mag-asawa na dati nagliligawan pa. Sasabihin ng lalaki, mahal na mahal kita, sagutin mo na ako. Pakakasalan kita sa maraming simbahan. At ibibigay ko sa iyo ang bituin sa kalangitan. Nung nag-asawa na, binigay naman yung bituin kasi bubog sarado pala yung misis. O pwede rin yung lalaki, bubog sarado ni misis kasi iba na ang panahon ngayon. Hindi lang mga po lalaki ang nabubog sa babae, sa asawa niya. Meron din mga babae na bubog sa kanyang mister. Tapos pag naliligawan yung babae, yung lalaki, sasabihin niya, hindi. Kailangan, bago kita mahalin, bago kita sagutin, kailangan meron ka muna mga gagawin. Magbago ka muna. Baguhin muna yung buhay mo, sabi niya. So, choice in loving the Lord is driven by a relationship. Hindi mo pwede sabihin kay Lord, sige Lord, mamahalin kita, tutugon ako sa love mo, pero pagpalain mo muna ako. I-bless mo muna yung buhay ko bago ako susunod sa iyo, bago ako magmamahal sa iyo. Ganon din po sa ating sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating tahanan. Mga kapatid, this is the reality. Hindi natin kaya mahalin ang Diyos hanggat hindi tayo tumutugon sa Kanyang pagmamahal para sa atin. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang boundary. Love of God is no boundaries o has no boundaries. Alam niyo kung bakit? Minahal tayo sa kabila ng ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pagmamahal ng tao. Mamahalin mo lang ang tao pag magbabago siya. Pero si Lord, minahal niya tayo sa kabila ng tayo ay makasalanan pa. Paano pinatunayan niyo ng Panginoon? Pinatunayan nito sa pagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross. At doon niya po pinatunayan ang kanyang pag-ibig sa atin. 1 John chapter 4 verse 10. This is love. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So ang kamatayan ni Kristo sa cross ang siya nagpapatunay kung gaano niya tayo kamahal kahit tayo ay makasalanan.
Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo para sa ating lahat. At ang kaligtasan ay bunga ng paglapit na may pananampalataya sa ating pagmamahal na Panginoon. Sabi po ng 1 John 4:19, we love because He first loved us. Una tayong inibig ng Diyos. Yan ang dapat lagi nating isa-isip at isa puso na una tayong inibig ng ating Panginoon. Ang pag-ibig sa Diyos ay bunga ng pagpili ng buhay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. So kaya tayo ay natutong magmahal sa ating Panginoon. Bakit? Dahil mas pinili natin ang buhay. Pinili natin na ibigin din natin ang ating Panginoon. Tumugon tayo doon sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Tumugon tayo noong nakilala natin si Kristo, kung gaano dakila yung ginawa niya para sa atin. Na hindi kayang gawin ng sino mang individual, na kahit ng pamilya mo, ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo, ng kaibigan mo. Ang Diyos lamang ang siyang gumawa noon na pinakadakila sa lahat. At ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbibigay daan sa atin upang mahalin siya at ang iba. Hello? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay daan sa atin upang mahalin siya. 1 John 4:11. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Sabi ni Apostol Juan, mga minamahal ko kapatid, kaibigan, dahil minahal tayo ng Diyos, magmahala din tayo. Mahalin din natin ang ating kapwa. Hindi dahil masama ang ipinapakita nila sa atin. Hindi dahil sa ipinag-ikwento nila yung buhay natin sa iba. Hindi dahil sa hindi natin sila makasundo. Pero sabi mo dito, since God so loved us, we also ought to love one another. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang boundary sa atin. Kahit tayo ay makasalanan, minahal niya tayo. Hindi siya naghanap sa atin ng maraming pagkakamali bago niya tayo mahalin. Subalit, tayo po'y inibig ng Diyos sa gitna ng ating pagsuway, sa gitna ng ating katigasan ng ating ulo, sa gitna ng ating mga kasalanan. Kaya ganoon din dapat ang gagawin natin. Ibigin natin ang ating kapwa na hindi tayo naghahanap ng pagbabago sa buhay nila bago natin sila mahalin. Church, sinubukan mo bang mahalin ang Diyos at ang iba? Ang hindi mo muna tinutugon o tinutugunan ang pag-ibig ng Diyos. Sinubukan niyo po kayo. Nangyari ba yun sa buhay ninyo? Na mahalin ang ibang tao na hindi ka pa tumutugon sa pag-ibig ng Diyos. Pwede po mangyari.
pagpapakitang tao, hindi malalim na pagmamahal. Pero kapag ikaw ay tumugon na sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig mo sa Diyos at ang pag-ibig mo sa iyong kapwa ay napakalalim. Meaning to say, kahit ano ang kanyang ginagawa sa iyo, magagawa mo pa rin siyang mahalin. Dahil nananalaytay sa puso mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Magagawa mo pa rin siyang mahalin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa iyong puso. And next, life gives birth to obedience. So bakit kailangan natin piliin ang buhay o yung blessing ng Panginoon? Sapagkat pagka pinili natin ang buhay, ito po ay nagbubunga ng pagsunod natin sa Diyos. And verse 20, again, sabi dito, listen to His voice. Ibig sabihin ng listen to His voice, sumunod sa Kanyang salita. Choosing life means choosing to submit to God's will and wisdom over our own. Katulad po ng halimbawa ng bata. Ang mga batang nagmamahal sa kanilang mga magulang ay nanlulugod na sumunod sa kanila. Hello, mga kabataan. Masaya ba kayo kapag kayo ay tinuturuan ng inyong mga magulang ng magagandang bagay? Pag sinabi ng inyong mga magulang, anak, mag-aral ka ng mabuti, masaya ka ba? Masaya ka ba na sinusunod yun? Ay, mag-aral ako ng mabuti kasi sabi ng mama at ng papa ko. Pag sinabi ng mama mo at papa mo, anak, huwag ka muna mag-boyfriend, mag-girlfriend kasi wala ka pa sa tamang edad. Baka pag mabigo ka ay masasaktan ka ng gusto. Masaya ka ba ang sinusunod yun? And until now, maaari sabihin mo, since birth, ano yung sinasabi? Never been kissed and never been touched. Kaya sinasabi ng mga magulang mo, huwag kang muna mag-boyfriend, mag-girlfriend dahil wala ka pa sa tamang edad. Dahil totoo yun, pag masaktan ka, pag mabigo ka, matindi ang magiging epekto nun sa buhay mo. Masaya ka ba, kabataan, kapag ikaw ay inuutusan ng iyong mga magulang? Maglinis ng bahay. Dahil kapag hindi maglilinis ang bahay magiging dugyot, marumi, mabaho. Dapat ang mga anak ay masaya, nalulugod, na sumusunod sa kanilang mga magulang. Amen ba, mga kabataan? Gusto ko marinig yung anak ko, Pastor. Yung mga campers kagahapon. Ganun pa rin. Parang ayaw na nilang umuwi. Dapat iniwan mo na lang doon. Kaya sabi ko, isip-isip ko, ano pag ginagawa ko rito? Bakit sinundo ko pa kayo? Si Nico, iniwan mo na. Ang daming paalaman, talagang mahalos hindi na makasakay doon sa sasakyan dahil ang daming pinagpapaalaman. Ang pagpili sa buhay ay nangangahulugan ng pagpili na magpasakop sa kalooban.
at karunungan ng Diyos kaysa sa ating sarili. Amen po ba? Sa madaling salita, nung sinabi ni Moses, choose life, dahil magdudulot ito, magbubunga ito ng inyong pagsunod, sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng totoong pagmamahal sa Kanya. Hindi natin masusunod ang Diyos hanggang hindi tayo nagiging Kanyang mga anak. Dahil ang totoo, hindi tayo likas na mga anak ng Diyos. Hello? Naniniwala po kayo? Hindi po tayo likas na mga anak ng Diyos. Yes, in general sense, dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. Pero hindi po tayo likas sa mga anak ng Diyos. Kaya kailangan natin ipanganak na muli. Kaya ano sabi po ng Panginoong Jesus sa John 3:3? Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Hindi po sa pisikal na ipanganak na muli, kundi sa spiritual. Na kailangan muna natin sundin kung ano ang tinig ng ating Panginoon. Para tayo ay Kanyang magiging anak. Alam niyo ba, mga kapatid, na tinawag ni Jesus sa mga Pariseo na mga anak ng Diablo? Yes. Bakit? Ano po ang sabi ng John 8:44? You belong to your father. Sino na ang father nila? The devil. And you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning. So yung kanilang father, yung kanilang tatay, yung kanilang ama, sabi ni Jesus, he was a murderer from the beginning. Sa simula pa, mamamatay tao na. Not holding the truth, hindi niya pinanghahawakan ang katotohanan. Wala sa kanya ang katotohanan. For there is no truth in him when he lies. No? Pag siya nagsisinungaling, he speaks his native language. Sa madaling salita, si Satan, ang Diablo, ang kanya pong native language ay ang pagsisinungaling. Because he is the father of lies. He is a liar and the father of lies. Kaya isipin natin mabuti. Kung hindi tayo nagsasabi ng totoo, kung tayo ay nagsisinungaling, sino ang Ama natin? Hindi ang Ama natin sa langit, kundi yung Ama ng sanlibutan. Ang Diablo. Si Satan. Si Satan the devil. Kaya, huwag tayong magsisinungaling. Huwag tayong magsasabi ng hindi katotohanan. At huwag nating panindigan kung ano po ang kasinungalingan. Subalit tayo po ay nagiging anak ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo. John 1:12, sabi po dito, yet to all he did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Sa madaling salita, kung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, sinampalatayanan mo siya bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, naniwala ka na si Jesus ay namatay sa cross dahil sa iyo. And then sabi dito, he gave the right to become children of God. Binigyan ka na ng karapatan na maging anak ng Diyos.
Ibig sabihin, ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kabilang ka na sa kalipunan ng mga mananampalataya. At wala na dapat sa atin ang kasinungalingan. Hindi na tayo dapat nagsisinungaling o nagsasabi ng hindi katotohanan. Ganon din po sa ating pamumuhay. Kaya nga sabi ng Bible, isa buhay natin, lumakad tayo sa kung ano ang sinasabi ng ating mga nabi. Kung sinasabi natin na tayo ay mananampalataya kay Kristo, tagasunod kay Kristo, therefore, we should follow Jesus. Sundin natin kung ano ang kanyang mga sinasabi. Isa buhay natin kung ano ang kanyang mga itinuturo sa ating pong buhay. Mga kapatid, ang pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos ay isa sa mga unang palatandaan ng pagiging anak ng Diyos. Dahil ikaw ay tumugod sa kanyang pag-ibig, ikaw ay sumunod sa kanyang kalooban, palatandaan yan na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng John 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking dinig at sila'y aking nakikita. At sila'y nagsisunod sa akin. Basahin ko po sa English version, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. In the first place, kilala ng Diyos kung sino ang Kanya. Kilala ng Diyos kung sino ang Kanyang mga anak. Alam ng Diyos kung sino ang Kanyang mga tupa. At yung mga tupa niya ay sa mga sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang mga tupa ng Diyos ay sa gumagawa kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ano po ang sigaw ni Pablo dito sa Acts chapter 9 verse 6? Panginoon, ano ang nais mong gawin ko? Nagtatanong si Pablo noong siya po ay na-encounter niya si Jesus Christ. Yung daan patungo ng Damascus. Dahil dahil sa ginagawang persecution ni Pablo, ang pangalan niya pa noon ay Saul. Ano? Bago maging Pablo, pinipersecute niya yung mga Kristiyano. At hanggang Damascus ay sinusundan niya itong mga Kristiyano na ito para i-persecute lang. Pero habang siya ay nasa daanan, doon niya po na-encounter personally ang Panginoong Jesus. Kaya noong nagkaroon siya ng realization, binago ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang pag-iisip at ang kanyang pananampalataya. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, now get up and go into the city. Tumayo ka at pumunta ka sa syudad and you will be told what you must do. Sabi ng Panginoong Jesus, pumunta ka ron sa lugar na yon at sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga gagawin mo. Kung ano yung mga dapat mong gawin. Ganun po, pagka ikaw ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Ang Diyos ay patuloy na mangungusap sa iyo. At kapag si Lord ang mangusap sa iyo, wala kang ibang gagawin kundi sundin kung ano ang kalooban niya para sa buhay mo. Bakit? Sapagkat kung ano ang kanyang sinasabi, ito ay makakabuti para sa iyo. Huwag mong i-reject kung ano ang bulong ng Panginoon sa iyo. Huwag mong i-reject kung ano ang pangungusap ng Diyos sa iyo. Dahil pagka si Lord ay nangusap sa atin, ibig sabihin, importante yung kanyang sinasabi sa atin na dapat po natin gawin. Amen?
Church, iniibig mo ba ang Diyos? At nais mo bang gawin ang kanyang kalooban? Hello? Do you love God? Then, do what is God's will for you. Amen? Ang pagsunod ay dapat na natural. Hindi dapat napipilitan. Kaya kanina, pag-isip ko kanina, Lord, alam ko hindi lang obligasyon yung gagawin ko, kaya gigising ang bumaga. Gagawin ko to dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil totoo po yun. Minsan, kaya natin ginagawa ang isang bagay dahil sa obligasyon lang. Pero ang pagsunod din natin sa Panginoon, obligasyon din natin. Pero samahan po natin ng pagmamahal ng higit sa lahat. Amen? Gawin natin yun dahil sa love natin kay Lord. Dahil hindi po biro yung ipinakita niya sa atin. Yung kanyang kadakilaan. And thirdly, the last and final point of Moses, obedience gives birth to opportunities. So kanina, pag binili natin ang buhay, ito ay magbubunga ng pag-ibig. Pag pinili natin ang buhay, ikalawa, ito ay magbubunga ng pagsunod. Dito po sa pangatlo, pag sumunod tayo, ito po ay magbubunga ng maraming mga pagkakataon o benepisyo sa ating buhay. Ang sabi po dito sa verse 20, again, hold fast to Him. Kumapit ka sa Kanya, sabi ng Panginoon. Sabi ng kanyang mensahe sa mga Israelita, hold fast to Him. This implies loyalty, clinging to God, and remaining faithful to Him. Meaning, ito po ay nagpapahiwatig ng katapatan, pagkapit sa Diyos at pananatiling tapat sa Diyos sa lahat po ng ating mga ginagawa. Ang pagsunod kay Kristo ay nagbibigay daan sa atin na lumakad ng malapit sa Kanya. Wala pa pong akong nakikita na tapat na sumusunod kay Kristo, pero ang kanyang buhay ay papalayo sa Diyos. Lahat po ng nakikita kong tao na kung saan ay sumusunod kay Kristo at lumalakad ng may katapatan, ito po ay mas lalong napapalapit sa Diyos. Mas lalong lumalalim ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ang ating pagsunod ay nagdudulot ng kagalakan ng Kristiyanong paglilingkod. Hindi lang tayo naglilingkod dahil sa obligasyon natin. Masaya rin tayo naglilingkod dahil sa kagalakang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Masarap po na maglingkod, sumunod at maglingkod sa Diyos na masaya ang ating puso. Amen? Pero nakakalungkot kapag sumunod tayo sa Diyos, napakahirap. Nasusunod lang tayo sa Diyos nang dahil lamang sa obligasyon at walang pagmamahal. Madali tayong mapagod. Madali tayong bumigay. Lagi nating tatandaan, sabi ng Panginoong Jesus, the spirit is willing but the body is weak. Pagka tayo po ay pagod, physically, tapos mahina pa ang ating spiritual,
madali tayong sumuko sa buhay. Madali tayong mapagod at hindi na patuloy pa. Pero tayo, kung tayo po ay sumusunod sa Diyos na mayroong pagmamahal, meaning mayroong kagalakan sa ating puso, kahit pagod man ang ating katawan. Dahil ang ating spiritual ay ganado sa pagsunod sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Masaya po tayo ginagawa kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin. Amen? Hello? Sabi pa rito sa verse 20, sa gayon mabubuhay kayo na matagal sa lupain. Ipinangako niya sa inyong ninuno. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ang plano ng Diyos para sa Israel at ang kanyang pangako kay Abraham. Sabi ng Diyos, mabubuhay kayo na matagal. Hindi lamang po yung haba ng yung maraming taon silang mabubuhay, kundi doon sa lugar na yon, mabubuhay sila na ipagkakaloob ng Diyos kung anong pangako, sagana, matiwasay na buhay, payapa, at may kagalakan na naglilingkod at sumusunod sa Panginoon habang sila po ay nabubuhay. Ganon din po sa ating mga kapatid. Ito rin po ang mga dakilang plano ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga anak. At ang mga plano iyon ay nabubuo habang sinusunod natin siya. Habang nagpapatuloy tayo. Kaya hindi tayo dapat hihinto. Dahil nandyan po ang pangako ng ating Panginoon na kapag kayan ay mapagtagumpayan natin, at ito pa ang pinakamaganda. Dito po sinasabi yun pong malawak, no, na impact sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ano po yan? Personal impact. That you may live, sabi ng salita ng Diyos, choosing God brings spiritual vitality. Amen? Ibig sabihin, ang pagpili ng Diyos ay nagdudulot po sa atin ng spiritual na sigla. Sa personal po natin. Kaya ganado tayo na nagpapatuloy at ginagawa natin kung ano yung kalooban ng Lord sa ating buhay. Oo, napapagod po tayo, pero pag napagod ka, magpahinga ka. Pero huwag kang huminto. Huwag kang tumigil. Magpahinga ka lang. At doon sa pagpapahinga natin, hindi na makahulugan na titigil din ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Minsan sa pagpapahinga natin, doon po ipinapakita ng Lord ang mga bagay na dapat pa natin gawin. Amen? Hindi po nangangahulugan na kapag nagpahinga tayo, ayaw matulog lang. Kasama po sa pagpapahinga natin yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pananalamin. O pamanumbalik, yun pong spiritual na kasiglaan natin. So personal impact. Ganun po yung lawak na magiging impact ng ating pong personal na buhay when we choose God's blessing, when we choose life and generational impact.
Ano po sabi dito? And your descendants. Church, our choices today affect the spiritual future of our families. Totoo po yung sinasabi kanina sa devotion. Hindi po lahat ng mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo ay automatic na kanilang pamilya ay Kristiyano din. Hindi po. Meron nga po mga pastor din, pero yung kanilang pamilya hindi pa Kristiyano. Pero kung ikaw ay magpapatuloy, patuloy mo silang ipapanalangin, yung mga hindi pa mananampalataya sa iyong pamilya, huwag kang huminto, ipakita mo ang buhay ng isang disipulo o tagasunod ni Kristo. Church, hindi mo minsan nalalaman, pero ang Diyos kumikilos pala sa buhay nila. Magugulat ka na lang sa mga susunod na panahon. Yung mga pamilya mo na hindi pa mananampalataya ay nagsisimba na pala. Amen? Hello? Keep on praying. Pray for your family members. Hindi mo man sila ngayon nakikita sa church na kasama mo nagsisimba. But don't give up. Continue to pray. Ipanalangin mo sila. Darating po ang panahon, magugulat ka. Spiritual, our choices today affect the spiritual future of our families. And the promise. Yung promise ng Panginoon. Choosing God secures a future and length of days. Sabi dito, in the land fulfilling God's promise. So yung pangako ng Panginoon, pag magpapatuloy ka sa pagsunod sa Kanya, secure na yung future mo. Secure na yung kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya sa mga estudyante, lalo na yung mga magka-college, at nagpipray pa kung ano ang kalooban ni Lord na magiging course mo pagdating ng pasukan, unahin mo muna tugunin ng Panginoon. Unahin mo muna tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Sumunod ka sa Kanya at maipapakita sa iyo ng Diyos kung ano yung kalooban niya para sa iyo. At pagdating ng araw, doon mo mararamdaman, ito pala yung promise ni Lord sa akin. Katulad po ng mensahe last week. Yes, tayo po mga tao, we have a lot of promises. At karamihan po doon, hindi natin natutupad. We don't fulfill those promises as a human being. But God is a God who promised. Pag sinabi ni Lord, secure ang buhay mo, secure ang future mo, panghawakan mo yan. The only thing that you need to do is to obey the Lord. Sumunod ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya na hindi napipilitan. Kundi sumunod ka sa Kanya dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon at sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen?
So tapos na. Conclusion na tayo. Uwian na pagkatapos nito. Pero nawa, yung mensahe na ito, yung mensahe ng Diyos ngayong umaga, ay manatili sa ating puso. But let me challenge you. And let me ask this question. Gumawa ka na ba ng pagpili na humahantong sa pagmamahal sa Diyos? Kung hanggang ngayon hindi pa, and then that will be a challenge for you. Pangalawa, ang pagtugon ba sa pag-ibig ng Diyos ang nag-udyok sa iyo na sumunod sa Kanya? Natural, kung tinugon mo na ang pag-ibig ng Diyos, kung sumunod ka sa Kanya, yung pag-ibig ng Diyos mismo ang mag-uudyok sa iyo para sumunod at pagpatuloy ka sa Kanya. And lastly, sinasamantala mo ba ang bawal pagkakataon na paglingkuran siya? Church, lahat po tayo ay manghihina ang ating katawan. Sabi nga ni Hari Solomon, there is a time for everything. May panahon na ang ating mga mata ay lalako. May mga panahon na ang ating lakas ay mawawala. Ang ating katawan ay tatanda. Ang ating mga balat ay bubulubog. Hanggang ngayon, may pagkakataon ka pa. Habang bata ka pa, paglingkuran mo ang Diyos. Amen? Marami pang pagkakataon ang binibigay sa iyo ng Panginoon ngayon. Paglingkuran mo siya ng buong puso. Amen? And lastly, sa ating pong application, nais ng Diyos na pumili tayo ng buhay. Hindi niya nais na may mapahamak. Kaya nakikiusap siya sa atin na piliin ang buhay. Piliin ang pagpapala. Ang prinsipyo ng salitang ngayon, ang desisyon ito ay napapanahon. Ibig sabihin, ito po ay nangangailangan ng patuloy na pagbabago sa ating devotion sa Kanya. Ang pangwakas na pagpipilian sa kontesto po ng New Testament, ang pagpili sa buhay ay pagpili na sundin si Jesucristo. Dahil siya ang buhay. Kaya sabi ni Moses, I have set before you life and death. Inilahad ko na sa inyo ang mga bagay na ito, ang buhay at ang kamatayan. Choose life. Amen. The Lord bless us all.